Hi guys! For today's video, pinanood na nga natin ang isa sa mga MMFF 2025 entry, Call Me Mother. And of course, hindi mawawala, i-reviewin natin yung movie para alam natin kung worth it ba natin siyang panoorin. As of filming, nanalo na si Vice Ganda ng Best Actor. Bago ang lahat, bago tayo mag-review, pakita ko muna sa inyo ang naging journey namin while watching Call Me Mother. Let's go! Arachi! Kay Baby Raya. Wow. Baby Raya. Raya! Kita nakil. Yung mabigat. Wow. Malaki. Special to, Daddy. Hirap-rap. Happy na hirap. Raya! Pinakabata. Ate Ninang eh. Reggie din, meron. Wow! Wow! Swerte! Let's go, let's watch Call Me Mother. Na? Ay. Ang cute. Wow! Sige, put it lang. And then wait. Drop it? Yeah, drop it. Drop it. And then wait. Yun! Pala yun, sirahin pala to. Yummy? Yummy! Yummy! And I'm back, guys! Call Me Mother is not just a movie. Isa siyang emotional experience. Bakit? Para ka na sa roller coaster dahil tatawa at iiyak ka at the same time. Akala mo kasi sa umpisa, comedy siya dahil Vice Ganda yan eh. Pero unti-unti, papayakin ka rin. So this movie talks about motherhood, sacrifice, at identity din dahil wala yun sa gender kung gusto mo talaga magpakananay. And of course, unconditional love para sa anak. So let's start with the cast and acting breakdown. Of course, Vice Ganda as Twinkle. Dito sa story na to, beauty pageant coach siya and tumayo siyang nanay ni Angelo na inadapt niya. Acting skills ni Vice dito. As we know, kinilala ang performance niya sa MMFF as Best Actor. Pag pinanood mo tong movie na to, masasabi mo talaga na this is one of his most heartfelt performances ever. Yung acting ni Vice dito, mas malalim kaysa sa usual. Talagang makikita mo
You will see vulnerability, growth, and yung emotion niya sa role niya. Yung acting ni Vice dito, hindi mo makikita si Vice, kundi yung makikita mo sa kanya is yung role na ginagampanan niya sa story na to. Kaya Meme Vice, sobrang galing. Napaka-flexible, hindi lang magaling sa pagiging komedyante, pati din magpaiyak ng viewers. And of course, si Nadine Lustre, as Mara, she plays the biological mom of Angelo. Ang galing din niya ha, kasi ang role niya is a mother. Believable siya. Believable na isa siyang ina dito sa story na to. Napakita rin talaga niya yung mother's love sa anak niya sa latter part ng story. Parang reunion to ni Vice at saka ni Nadine Lustre kasi nagkaroon sila ng movie before. Nearly a decade, yung Beauty and the Bestie. Sa movie na yon, magkapatid naman sila ni Vice. And of course, si Lucas Andalio, na si Angelo dito sa story na to. Lucas plays the son caught between Twinkle and Mara. And as of filming, ito nga, si Angelo ay naging best child actor din. Yung acting skills niya, magaling din tong batang to sobrang natural umacting, lalo na pag umiiyak siya. Yung emotion, yung sincerity ng bata, kitang-kita sa screen. Nephew nga pala siya ni Loisa Andalio. Nasa Goin Bulilit din siya. And incognito. Kaya sobrang nahasa rin talaga yung acting skills niya. Of course, the rest of the cast, Brent, si Mika, Esnir, Mom, Ate Klang, Clarice, Shuvi, si River, Jan Lapus, and the rest. Very notable performances. They also give you more throughout the story. And then of course, yung cinematography nila, wala rin ako masabi sa cinematography nila Especially sa scene ni Meme Vice and ni Nadine, si Twinkle at si Mara. Sobrang galing nung atake nila doon. And nag-stand out din yung moment na nasa Hong Kong Disneyland sila. Another fact, Call Me Mother became one of the first Asian films allowed to shoot inside Disneyland in Hong Kong. Ang galing lang kasi knowing na ang Disney medyo may pagka-strict, 'di ba? Ang galing na na-allow sila mag-shoot doon. Music and sound, the musical scoring, okay din. Nababagay sa emosyon na gusto na lang iparating, lalo na sa mga confrontation scenes. Screenplay, yung mismong script nila, sobrang daming lines na impactful Lalo na yung confrontation ni Meme Vice and ni Nadine. Hindi ka talaga pwedeng hindi umiyak kapag pinanood mo sila sa mga batuhan ng linya nila. And of course, congrats sa director, Direk John Lana, the captain of the ship, dahil na-bring out talaga yung best ni Vice sa acting. And overall, what I love in the story, may lalim yung story kasi niya. And samahan mo pa ni Meme Vice yung performance niya, one of the most heartfelt I've ever seen. Talagang pag pinanood mo tong movie na to, halo ang tawa at iyak. Kahit hindi ka mother, hindi ka nanay, mararamdaman mo talaga yung pain ng isang ina and essence ng nanay. And of course, sa vlog na to, hindi mawawala ang lessons and takeaways sa movie na yon. Dito sa movie na to, it shows na love isn't bound by biology. Meaning to say, ang mother's love ay hindi nalilimitahan na dapat ikaw ang nagpanganak or ikaw yung biological mother. Kundi, pwede rin sila yung taong tumatayong nanay mo at mahal ka sincerely and of course, yung totoong may care sa'yo. Talagang they give you selfless love. It shows na talagang parenthood is defined by care, sacrifice, and presence. Pahalagahan natin ang mga nanay natin or tumatayong nanay sa atin, whether biological pa yan or foster mother pa yan, we should not forget to acknowledge their hardships and sacrifices kasi priceless yun and pure love yun. Especially balang araw magiging parents din tayo, magiging nanay din tayo, tayong mga kababaihan. So, we should be that selfless mother too, diba? Actually, sa movie na talaga na to, sa battle between biological and foster mom. Kaya, abangan nyo kung kanino mapupunta si Angelo dito. Kaya, need nyo talaga siyang panoorin kung hindi mo pa napapanood. Pero guys, sa tingin nyo, kanino ba talaga dapat napupunta ang anak? Sa biological mom or sa foster mom? Oh, no! Comment down below. Ayun guys, overall, very heartfelt and meaningful yung movie na to. This is the kind of movie dapat panoorin with the family. Hindi lang siya pampasaya, may aral at may puso din. Kaya, must watch tong movie na to. Mag-prepare ka rin ng tissue kasi baka umiyak ka sa sinehan. Kaya kung hindi ka pa nanonood ng Call Me Mother, sugod na sa pinakamalapit na sinehan. Let's support local films. Katulad namin, pinanood na nga namin to sa sinehan with the whole family. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. And ayun guys, so na magtatapos ang vlog natin for today. Kung nag-enjoy ka at may natutunan sa vlog na to, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Keep safe everyone! Love you all!